Sa previous episode, nalaman natin na isang mahinang bata at palagi pang binubuli ang lalaking si Ragna. Sinasabihan siyang malas dahil sa rason na kung saan siya pumupunta ay palaging may mga sakuna ang nangyayari gaya na lang ng pagsasalakay ng mga dragon. Buti na lang at nakilala niya ang isang batang babae na si Lina. Tinanggap siya nito ng buo at isinama pa siya sa kanyang grupo na kung saan ang batang ito ang naging pangunahing tagapagtanggol ni Ragna, sa panahong mapupunta siya sa kapahamakan. Pero dumating ang panahon na na-awaken na ni Ragna ang kanyang tinatagong kapangyarihan, at dahil dito madali na lang niyang pinapatay ang mga naglalakihang mga dragon. Si Crimson ay gumamit ng mga buto ng dragon upang gumawa ng malaking trono at ipinahayag niya na papatayin nila ang Diyos ng dragon at hahanapin ang bawat dragon. Sa huli ng kanilang kasunduan ay nangako si Ragna kay Crimson na siya ang huling dragon na mawawala at sa mga salitang iyon, handa na si Crimson na simulan ang kanyang plano. Nais niya na magkaroon ng malaking labanan na magbabago sa kapalaran ng mundo at wakasan ang mga dragon. Biglang sila'y naabala ng isang boses at ito ay ang slime na galing sa loob ng tiyan ni Crimson. Ang slime ay nag-transform bilang isang bata at nagreklamo sa naging asal ni Ragna kay Crimson. Naguguluhan dito si Ragna pero binati niya ito ng long time no see. Nagalit ang slime, sinasabi nito na ito ang kanilang unang pag-uusap at ang bata ay nagpakilala bilang ang pinaka-loyal na alipin ni Crimson at ito ang evil slime. Pinagsabihan niya si Ragna na tawagin siyang Mr. Slime. Sumunod dito si Ragna, pero nais ng slime na mas malakas ang pagsabi niya at doon ay agad na inapakan ni Crimson ang ulo ng slime at sinabihan ang dalawa na dapat magkasundo sila. Ngunit gusto ni Crimson na malaman pa ang tungkol sa hinaharap. Sumagot dito si Ragna nang natalo kami at alam na ito ni Crimson dahil kung hindi alam ni Ragna ang mga pinagsasabi niya. Tinanong ni Crimson kung ilang Dragon Monarchs ang kanilang natalo, tinanong niya rin si Ragna tungkol sa World Magic at ang Dakilang Crusade, at kung ano ang nangyari kay Ragna sa huli. Naguluhan si Ragna sa mga tanong at sinabi ni Crimson na nababawasan na ang kanyang tiwala. Ipinaliwanag ni Ragna na may malabong alaala siya at hindi niya ito madaling maalala. Naging interesado si Crimson at sinabi ni Ragna na hindi niya kaagad naalala si Crimson. Unti-unti lamang bumalik ang alaala nang makita niya ang mukha ni Crimson. Na-realize ni Crimson na kailangan ni Ragna ng tiyak na pangyayari upang maalala ang lahat at sa tingin niya, ito'y para sa kabutihan ni Ragna at hindi para sa kanya. Si Ragna ay nag-alala na baka hindi siya pagkatiwalaan ni Crimson, ngunit ginamit ni Crimson ang kanyang personal na kasabihan. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ay ang aking sarili at doon ay hininga ni Ragna si Crimson ng tiwala, pero tinanong siya tungkol sa kanyang kapangyarihan. Gusto rin malaman ni Crimson kung ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng kanyang hinaharap na sarili ay malabong alaala din. Sumagot si Ragna na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanyang katawan, hindi sa isip. Pagkatapos, sila ay sumakay sa isang truck at nagpatuloy at samantalang may isang lungsod na inaatake ng mga dragon. Isa sa mga Dragon Monarchs ay may kakayahang kontrolin ang hangin at pigilan ang mga babae sa ere. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang lagyan ng sugat ang mga katawan ng mga tao para paglaruan sila. Talagang baliw ang lalaki dahil kausap niya ang hangin. Ibinunyag ng lalaki na may kahalagahan sa kanya ang mga buhay ng tao dahil pinag-aaralan niya kung paano mapipinsala ang mga katawan ng tao ng maraming beses ngunit ang mga ito ay buhay pa rin. Sinasabi niya na ito ay isang paraan upang palakasin ang hangin at lumikha pa ng lubos na pinsala, at isa sa mga babae ay nagmamakaawa at humihingi ng tulong at dahil dito, nakakuha ang lalaki ng ideya. Sa tingin niya, magiging kamangha-mangha ito kung may darating na tumulong sa kanila dahil medyo nakakabagot ang lahat ng pangyayari, samantalang nakita natin ang mga taong nakatakas at pinoprotektahan ito ng isang grupo ng mga mangangaso. Ang leader ng grupo ay sinubukan pagtibayin ang loob ng kanyang kupunan at sinasabing kailangan nila itong harapin, at agad namang nagsang-ayon dito ang lahat kaso napansin nila ang mga karaniwang sibilyan na tumatakbo palayo sa lugar. Sa huli, sila ay naging biktima ng mga dragon sa lugar at nagdulot ito ng pagdadalawang isip sa leader kung ano ang kanilang gagawin. May malaking dragon na nag-aalab at nagsimula siyang mawalan ng pag-asa. Biglang isang truck ang dumating sa lokasyon, gumawa ng astig na drift at lumundag si Ragna at mabilis niyang pinatay ang dalawang dragon at hinarap ang natitira. Hindi makapaniwala ang leader ng grupo sa nakita niya matapos makita ang aura ni Ragna na mabilis na tinalo ang lahat, at lumabas si Crimson mula sa truck na sinasabi na interesado siya sa Silvering Battle Arts ni Ragna.
Binanggit niya na gusto niyang makita ang ilang dragon na matatalo gamit ang mga kakayahan na iyon, nangakong gagawin iyon ni Ragna subalit pinigilan muna siya ni Crimson. Pinaliwanag ni Crimson na hindi si Ragna ang gagamit ng mga kakayahan na iyon, kundi ang iba pang mga Dragon Hunter at tinuro niya ang grupo ng mga mangangaso at mga survivor. Tumingin si Ragna sa kanila at nakita ang leader ng grupo na sinusubukan na mapakalma ang pakiramdam ng isang bata. Sinabi niya sa bata na dadalhin niya ito sa kabila ng hangganan at siguruhing ligtas ito. Nakita ito ni Crimson bilang isang pagkakataon at sinabihan silang maging mahinahon. Binanggit ni Crimson na napatay na nila ang lahat ng malalapit na dragon at ipinakilala si Ragna bilang The Reaper. Sinikap ni Crimson na makonvince ang lahat na si Ragna ay isang eksperto sa pagpatay ng dragon, at marami na siyang tinalo na may matataas na ranggong dragon at syempre, lahat sila at kasama si Ragna ay naguluhan sa pahayag na iyon. Pagkatapos, ipinakilala ni Crimson ang sarili bilang kasamahan ni Ragna at isang salamangkero. Humanga dito ang lahat at sa totoo lang, alam ni Crimson na may kakayahan sa mundong ito na tinatawag na mahika, ngunit iilang tao lamang ang makakagamit nito. Sa isip ni Crimson, karamihan sa mga gumagamit ng mahika ay ang matataas na ranggong mga dragon, kaya napagtanto ni Crimson na maaari niyang malinlang ang lahat dahil 99% ng mga tao ay hindi pa nakakita ng mahika. Tinanong ng leader ng grupo kung ang tubig ba na lumamon sa dragon ay mahika at doon ay sumagot si Crimson ng oo, at kahit alam nating ang bagay na tinutukoy nila ay ang slime. Tinanong ng isa sa mga mangangaso kung bakit maaaring maging tao ang bagay na mula sa tubig. Sumagot si Crimson na iyon ay ang tinatawag na mahika. Nainis ang slime at sinubukan na pagsalitaan ang lalaki pero mabilis umaksyon si Crimson. Sinimulan niyang alagaan ang slime, ipinaliwanag na ito ay alaga na gawa sa mahika at syempre, lahat ay naniwala sa kasinungalingang ito kahit nakarinig silang nagsasalita ang slime, sinabi pa nila na kahanga-hanga ang mahika. Muling ginamit ni Crimson ang sitwasyon para sa kanyang pakinabang at sa puntong ito, hindi siya sigurado kung ito ay karakter o ang kanyang dating kasintahan. Nagsimula siyang sabihin na kahanga-hanga ang mahika at inulit ito ng lahat pagkatapos niyang sabihin. Sa madaling salita, na-brainwash niya ang lahat at ginawa silang kanyang mga tagasunod. Lumapit sa kanya ang leader ng grupo at ipinakilala ang sarili bilang si Michael. Napaluhod siya at nagmakaawa kay Crimson at Ragna na patayin ang isang malakas na dragon. Nagka-interes si Crimson at ipinagpatuloy ni Michael ang kanyang kwento. Ipinaliwanag niya na tumakas sila mula sa lungsod ng Torer nang ito'y salakayin ng isang malaking buhawi. Agad na kinilala ni Crimson ang malakas na dragon na gusto ni Michael na mapatay. Ito ay ang dragon sa ikatlong binhi na kilala sa tawag na Tempest Cell Deses Tua. Ipinaliwanag niya na gusto ni Deses magtago sa hangin at sinabi niyang alam niya ito dahil siya ay isang salamangkero. Nagalit si Ragna at nagdesisyong lumakad palayo pero hinawakan siya ni Crimson sa balikat. Tinanong ni Crimson si Ragna kung saan ito pupunta. Sumagot si Ragna na hahanapin niya si Deses pero sinabi ni Crimson na hindi niya magagawa iyon. Binigyan ni Crimson si Ragna ng malumanay na tapik sa likod na nagpabagsak dito. Naguluhan si Michael sa nangyari at tinanong ni Crimson si Ragna kung alam ba nito kung bakit hindi siya makakatayo. At dahil hindi makasagot si Ragna, nagdesisyon si Crimson na ipaliwanag ito at binanggit niya na inalis ng kapangyarihan ni Ragna ang lahat ng limitasyon sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang katawan ay mananatiling pareho. Sobrang masakit ang katawan niya dahil hindi nito kayang i-handle ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Bilang resulta, nasira ang lahat ng kanyang fibers sa lahat ng muscle at hindi siya makakagalaw ng 3 araw. Nainis si Ragna pero ngumiti lang si Crimson na parang isang kontrabida at sinabi sa kanya na siya na ang bahala. Tulad ng inyong nahulaan, may malaking plano si Crimson gamit ang mga taong ito at sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon na medyo nasaktan si Ragna. Nag-alala ang lahat at tinanong kung maaari bang si Crimson na lang ang lumaban kay Deses. Tumanggi si Crimson gaya ng inaasahan at kahit banggitin pa nila na babayaran siya, tumanggi pa rin siya at nag-alok pa sila na ibigay ang kanilang mga armas bilang bayad. Tingin ni Crimson, ang pag-alok ng kanilang mga armas ay paraan ng mga mangangaso na sabihing sumuko na sila sa paghuli ng dragon, ngunit hindi niya ito matanggap kaya't muling tumanggi. Tinanong niya sila kung bakit silang lahat ay nababahala kay Deses samantalang hindi naman sila nasa panganib sa oras na iyon, hindi sila nagbigay ng sagot kay Crimson, ipinaliwanag ni Crimson na nadama nila ang kasalanan dahil tumakas sila kay Deses. Dagdag pa niya,
Malawak ang saklaw ng pag-atake ni Dezes at mabilis itong kumilos, kaya't kinailangan nilang tumakas ng mabilis nang hindi iniisip ang mga mangyayari, pero ngayon ay nadama nila ang kasalanan dahil binaliwala nila ang mga humihingi ng tulong noon. Unang-unang naalala ni Michael ang mga imaheng iyon sa kanyang isipan, lalo pang pinatindi ang kanyang damdamin ng kasalanan at nahulog siya sa kawalan ng pag-asa at patuloy na ginagamit ni Crimson ang kanyang kapangyarihan sa pag-impluwensya. Sinabi ni Crimson na pinrotektahan lang ni Michael ang huling grupong ito dahil ayaw niyang sisihin ang kanyang sarili sa hindi pagligtas sa iba. Nahulog si Michael sa kanyang mga tuhod, inamin niyang totoo iyon. Ipinaliwanag niyang wala siyang magawa dahil isa lamang siyang mahinang mangangaso at hindi niya kayang harapin ang isang malakas na dragon. Patuloy na ginamit ni Crimson si Michael hanggang sa sinabi nito na kaya niyang protektahan ang lahat kung may kapangyarihan lang siya na katulad ni Crimson o Rogna. Hinihintay ni Crimson ang sagot na ito, ibinigay niya kay Michael ang isang espada at sinasabi niyang iyon ang kapangyarihan na ninanais niya at sa espada na iyon, kaya nang patayin ni Michael ang mga dragon. Gayunpaman ay wala siyang paraan para tiyakin na siya o ang iba pa ay mabubuhay, at doon ay tinanggap ni Michael ang espada at masaya dito si Crimson at doon ay dinala niya sila sa lumang lungsod ng Tower at huminto sa isang wasak na gusali. May isang pinto doon pero agad na ginamit ni Crimson ang isang magic key upang buksan ito. Pumasok ang mga mangangaso at hindi makapaniwala na sila ay nasa Amerika na, nasa kwarto sila na puno ng baril at wala silang mga lisensya sa mga ito. Naguguluhan sila, ngunit sinabi ni Crimson na ito ay lahat ay bunga ng mahika at ang mahika ay kamangha-mangha. Kumukuha ang mga tao ng mga armas at natutuwa sa mga ito at pinaliwanag ni Crimson na mas malakas ang mga baril na ito kumpara sa mga baril sa kanilang bansa. Subalit ang pinaka-importante ay ang mga bala at lumalabas na pinilit ni Crimson si Rogna na hindi ipapagalaw at doon ay inilagay ang kanyang kapangyarihan sa mga bala. Nagsanay ang mga mangangaso sa kanilang pag-target at masaya si Crimson na parang baliw. Nagkomento si Rogna tungkol sa nakakabahalang ngiti ni Crimson, pero tinanong siya ni Crimson kung tutol ba siya dito at agad na pinaliwanag ni Rogna na hindi siya tutol, dahil sa alam niyang gagawin ni Crimson ang lahat para manalo ang mga hunters. Pero alam ni Crimson na medyo hindi masaya si Rogna. Sinabi ni Rogna na hindi siya makagalaw at ang higit pa rito, ayaw niyang tawaging Reaper o maging isang palabas at inihayag niya na ayaw niyang may mga tao sa paligid niya dahil sa mamamatay lang sila. Naalala ni Crimson ang kanyang mga salita, binabanggit niya na mananatili lamang siya sa tabi ng mga tao upang di ito makakaranas ng kamatayan, pero doon ay ipinaratang niya kay Rogna ang pag-iwan nito kay Lina. Sinubukan niyang itanggi ito, ngunit pinaliwanag ni Crimson na marahil ganoon din ang naramdaman ni Lina at sinabi ni Rogna na wala itong pakialam kay Crimson, ngunit lalo lamang itong nagalit. Pinaliwanag ni Crimson na si Lina ang motibasyon ni Rogna kaso lang ano ang gagawin niya kung mamamatay si Lina, at binanggit niya na papatayin ni Rogna ang bawat dragon at hindi niya ito titigilan hanggang sa mangyari iyon, at dahil magkasama sila, sa palagay niya ngayon ay mahalaga si Lina sa kanilang misyon. Pinaliwanag ni Rogna na alam niya na ang pagiging malapit kay Lina ay magpapahintulot sa kanya na protektahan ito, ngunit natatakot pa rin siya na mawala ito muli sa harap ng kanyang mga mata. Pinalakas loob siya ni Crimson at inihayag na mas naiintindihan niya ngayon si Rogna at nakita natin ang naging reaksyon ng iminungkahi ni Crimson na ikulong niya si Lina. Ipinaliwanag ni Crimson na maaari nilang gamitin ang mga imbakan ng mahika ni Lina upang ilagay si Lina sa loob habang ito'y nasa comatose. Kaya ito ay ligtas habang nililipol nila ang mga dragon at hindi siya magiging abala, hindi siya ilalagay sa panganib at maaari siyang alagaan ni Rogna. Sinubukan ni Rogna na gumalaw upang suntukin si Crimson ngunit masyado siyang mahina. Tumayo si Crimson at inalipusta si Rogna sa pamamagitan ng pagkick sa kanya. Tinanong niya si Rogna kung ano ang problema nito at bakit hindi siya sumusunod sa kanya. Ang sagot lamang ni Rogna ay si Crimson ay tunay na masama. Sinabi ni Crimson na iyon ang pinakamagandang katangian niya at naging baliw siya. Ipinapaliwanag niya na palaging kinaiinisan niya ang ugali ni Rogna tuwing sinasabi nito na alam niya ang maraming bagay tungkol kay Crimson. Binanggit niya na wala talagang alam si Rogna tungkol sa kanya at sinipa niya ito sa mukha. Nagsimulang maglakad palayo si Crimson na sinasabing tatalunan niya si Dezes at pagkatapos ay sinigawan niya si Rogna tungkol sa pagiging sumpa nito at nagpaputok siya ng isang bala sa bibig nito. Ang slime na nagmasid sa galaw ni Dezes,
Ito'y bumalik at nagbigay ulat at doon nagbago ito ng anyo upang ipakita ang kalagayan ng lungsod at kung ano ang ginagawa ni Deses sa mga batang babae. Napagtanto ni Crimson na iniutos kay Deses na maghintay sa bayang iyon at kasalukuyang naglilibang. Iniisip niya na kailangang magtiis ang mga batang babae hanggat maaari para sa kanyang plano, ngunit hindi niya balak sabihin sa mga mangangaso o kay Ragna ang tungkol sa mga nakaligtas at gusto niyang manipulahin ang lahat. Sinimulan ni Crimson ang kanyang plano at inihayag ito sa lahat at naging masigla sila at umalis ilang minuto pagkatapos. Nalito si Daisies dahil hindi siya umaasa na may lalabas at sinubukan na salubungin sila kaso ginamit ni Crimson ang isang megaphone upang magsalita. Ipinakilala niya ang grupo bilang mga Dragon Hunter, pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa dugo ng dragon at tinawag si Daisies na kawawang nilalang. Nainis si Daisies at hindi niya maintindihan kung paano makapagsalita ang isang tao tungkol sa isang bagay na hindi nila alam. Patuloy siyang nagsasabi hanggang sa magsimulang gumana ang kanyang 1.5 utak, hindi niya mapapatawad ang sinuman na minamaliit ang dugo ng dragon at lalo na ang Diyos ng dragon, at samantalang si Crimson ay patuloy lang sa pagmamaneho at tinatawag siya muli na kawawang nilalang. Kaso dito na natatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.